Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin ngayon sa Reading in Literacy Week 5, Day 1. Sabihin ang tunog ng mga hiram na titik na aking ipakikita, sabay-sabay natin na isulat sa hangin ang malaki at maliit na itsura ng mga nabanggit na letra. Anong letra ito? F. Ano ang tunog ng F? Ngayon, isulat ninyo ito sa hangin, ang maliit at malaking letrang F. Naisulat niyo na ba? Ngayon, anong letra ito? J. Ano ang tunog ng J? J. Dalawa ang tunog ng J. Maaaring din itong katunog ng H. Isulat ang letrang J sa hangin. Anong letra ito? Ito ang letrang C. Ano ang tunog ng C? Ang tunog ng C ay K. Anong letra ito? Letrang Q. Ano ang tunog ng Q? Q. Isulat sa hangin ang letrang Q. Anong letra ito? Ito ang letrang V. Ano ang tunog ng V? V. Isulat sa hangin. Ngayon ay babalikan natin ang mga letra na ating napag-aralan kasama na din ang iba pang letra ng alpabetong Filipino. Sa araw na ito, may bago akong kwento. At bago natin simulan ang kwento, basahin muna natin ang mga salitang maaaring mahirap para sa inyo o hindi kayo pamilyar. Kapag tayo ay nagdarasal, mayroon tayong sinasabi na panalangin. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng isang maikling panalangin o paano ba kayo manalangin? So, may iba't iba tayong paraan ng pananalangin. Basahin nyo nga, panalangin. Ang salitang panalangin ay nangangahulugang isang akto ng pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa Diyos. Karaniwan itong isinasagawa upang magpahayag ng pasasalamat, humingi ng tulong o gabay, magpakumbaba, mag-alay ng pagsamba o humingi ng kapatawaran. Alam nyo ba kung anong lugar ito? Ito ang silid-aralan at dito kayo nag-aaral. Silid-aralan. Ang silid-aralan ay isang lugar sa isang paaralan na ginagamit para sa pag-aaral at pagtuturo. Dito nagtuturo ang mga guro at dito natututo ang mga mag-aaral. Saan ninyo nakikita ang ganitong sitwasyon o eksena? Sa klase. Kapag sinabi nating klase, mayroong guro na nagtuturo at may estudyante na nakikinig. Kung ang isang silid-aralan ay walang tao, walang mag-aaral at guro, ibig sabihin wala itong klase. Ang klase ay tumutukoy sa isang grupo ng mga mag-aaral na sama-samang nag-aaral sa ilalim ng isang guro sa isang silid-aralan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa harap ng klase? Yan. So, may pinuno sa klase. Kadalasang ginagawa ito kapag may mga groupings. Ang pinuno ay nagbibigay ng direksyon, gumagawa ng mahalagang desisyon, at nagsisilbing halimbawa para sa iba. Ang sinasabi ng guro ay komento niya sa sinabi ng mag-aral. Ano kapag sinabi nating komento? Ang komento ay isang pahayag o opinyon na ibinibigay ng isang tao tungkol sa isang paksa, sitwasyon o gawain. Ngayon mga bata, bakit kaya tayo nagdarasal? So maraming dahilan kung bakit tayo nagdarasal. Ang panalangin ay ang dasal na sinasabi sa Diyos. Mayroong iba't ibang laman ang mga panalangin ng mga tao ayon sa iba-ibang paniniwala. Sino sa inyo ang mayroong orasan sa bahay? Ang orasan ay nilalagay sa bahay upang makita ang lahat ng oras. Ang relo naman ay isinusuot sa kamay upang makita ng taong oras kahit saang lugar. Ang relo ay may mahaba at maiksing kamay.
Ang mahabang kamay ay para sa minuto at ang maiksing kamay ay para sa oras. Ang isang ikot ng orasan ay isang oras at ito ay mayroong 60 minutes o 60 minuto. Paano ninyo ilalarawan ang magsasaka? So, ang magsasaka ay tila hindi napapagod. Masigasig siyang nagtatanim. Ang taong masigasig ay labis ang kasipagan. Madali ba ang mag-ayos ng sirang gamit? Siyempre, hindi. Ang taong mahaba ang pasensya sa paggawa ng isang bagay na mahirap na gawin ay matatawag na matyaga. Hindi siya sumusuko kaagad kapag siya'y nakakaranas ng hirap. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ang bata ay tumatawid sa pedestrian lane o sa tamang tawiran. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang posibleng mangyari kung hindi siya tatawid sa tamang tawiran? Maaari siyang mabangga. At saka ito ang tamang dapat gawin upang hindi tayo maaksidente. Tatawid tayo sa pedestrian lane o sa tamang tawiran. Ngayon, may babasahin ako sa inyong kwento, ang panalangin ni Farah. Tuwing umaga ay sinisimulan ang klase sa isang panalangin. Isang pinunong nakatalaga para sa panalangin sa silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay nakikinig at susunod sa pinuno. Magbibigay ang guro ng komento sa naging pagdarasal ng pinuto. Biyernes, ng araw na iyon ay si Cedro ang nakatalagang magdasal. Maayos na nakapagdasal si Cedro. Sa Lunes ay si Queenie ang napiling magdasal. Martes para kay Vanessa, Miyerkules naman kay Zara, Huwebes kay Jack at Biyernes para kay Farah. Sabik na si Farah sa araw ng Biyernes. Inihanda na niya at inensayo ang 3 minuto niyang panalangin. Ipagdarasal niya ang kaligtasan ng pamilya, mga kamag-anak, mga tao sa paaralan at buong pamayanan. Sa araw ng kanyang pagdarasal ay narinig niyang nag-uusap sina Cedro at Queenie. Ilang minuto ang dasal kung pagsasamahin natin ang Lunes hanggang Martes? Tanong ni Shelo. Sa tingin ko ay dapat sabihin na sa 3 dagdagan ng 3 ay 6, sagot ni Queenie. Magpapatuloy pa silang magbilang, subalit pumunta na si Farah sa gitna at sinimulan na ang dasal. Inabot lamang ng 2 minuto ang dasal niya. Pagkatapos ng dasal ni Farah ay nagsalita muli si Cedro. Kung 3 minuto ang dasal ni Vanessa at 2 minuto lang ang dasal ni Farah, ilang minuto lahat yun? Matyagang sagot ni Queenie. Sa tingin ko, ang 3 minuto ni Vanessa at 2 minuto ni Farah ay 5. Natuwa si Farah sa sigasig ni Cedro, subalit mas labis ang kanyang galak na makapagdasal ng maayos at walang mali. Naging masaya si Farah sa buong araw na iyon. Ano ang palaging ginagawa ng mga bata bago magsimula ang araw? Sila ay nagdarasal. Sino-sino ang mga batang nagdarasal? So, nandito si Vanessa, si Queenie, si Jack, si Zara, si Farah at si Cedro. Ngayon, ano ang laman ng panalangin ni Farah? So, laman ng kanyang panalangin, ang kaligtasan ng kanyang pamilya at saka ang mga tao sa paaralan. Bakit humanga si Farah sa kaklase? So, humanga siya, di ba, kay Cedro dahil ito ay masigasig. Ano ang nagpasaya kay Farah? So, naging masaya siya dahil natapos niya ang kanyang pagdarasal ng walang mali. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pag sinabing pangunahing tauhan, siya yung bida. So, ito ay si Farah. Ano ang kanyang kinapapanabakang gawin? O, nasasabik si Farah na magdasal. Ano ang mga bagay na nakita at nagawa niya bago ang bagay na kanyang kinapapanabikan? Yan, so naghanda siya, di ba? Naghanda siya para sa kanyang panalangin. Para pagdating ng araw na iyon, maayos na yung magampanan.
Ano ang naramdaman niya sa katapusan ng kwento? So, syempre, si Para ay masaya dahil nagawa niya ang kanyang tungkulin. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay si Farah. Ang pangalan na ito ay nagsisimula sa letrang F. Ang letrang F ay may tunog na at isinusulat sa ganitong paraan. O, paano ba isulat ang F? Sige nga. O, kung naisulat nyo, mahusay. Kung hindi pa, kailangan nyo magpaturo at magsanay. Ano-ano ang mga nabanggit na pangalan nagsisimula sa hiram na letra? So, di ba marami tayong hiram na letra? So, ito yung Q for Queenie, Farah, F for Farah, Z for Zara, J for Jack, at V for Vanessa, C for Cedro. So, ilan lamang yon sa mga hiram na salita. O, ngayon, mga bata, nung araw ng Lunes, nagdasal si Queenie. Martes si Vanessa, Miyerkules si Sarah, Huwebes si Jack, at Biyernes si Farah. O, sabihin ang panimulang tunog ng mga sumusunod na pangalan. Q, Queenie. V, Vanessa. Z, Zara. Farah. J, Jack. K, Cedro. K, Cedro. Pero dito, ang tunog ng Cedro ay S. Dalawa kasi ang tunog ng C. Pwede itong S, pwede ring tunog ng K. So, dito sa Cedro, ang tunog nito ay S. Babasahin ko ang mga salitang galing sa kwento at sasabihin ninyo ang paunahing tunog ng bawat salita at kung ilang pantig ito. Tahanan. T, tahanan. Ilang pantig? 3. Paaralan. P, paaralan. Ilang pantig? 4. Araw. Araw. Ilang pantig? 2. Dasal. Dasal. Ilang pantig? 2. Tatlo. Tatlo. Ilang pantig? 2. Mula sa ating talaan, narito ang mga salita na mayroong 2 pantig. Subukan nating bubuo ng mga bagong salita mula sa pagsasama-sama ng mga pantig. Maaari kayong makabuo ng mga salita na hindi totoong salita. O, ito, sabik, sabik, araw, araw, dasal, dasal, tatlo, tatlo. O, ngayon, ano pa kaya ang mabubuong salita dito bukod dito sa sabik, araw, dasal, at tatlo? O, pwede tayong dalo, aso, aso, sala, salo, salo, okay, meron pa ba? Wala na. O, ito naman. Pwede itong alo, daraw. Yan, pwede daw kasing gumamit ng mga salita o makabuo ng salita na walang meaning. Subukan naman nating palitan ng titik ang mga salita. O, yung A, palitan natin ng E. Magiging ano to? Eraw. Yung T, palitan natin ng B. Magiging tablo. Okay? So, yung mga binabago natin, yung mga bagong nabubuong salita, wala itong ibig sabihin kasi wala talagang ganitong salita. O, yung U magiging A, minata. Minato. Kagubatan, magiging L ang B, magiging kagulatan. O, yan, pwede pang may ganitong salita. So, babasahin ko ang mga salita, tukuyin kung alin ang nagsasaad ng kilos. Kagubatan, kilos o hindi? Hindi. Hayop, kilos o hindi? Hindi rin. Maiksi, kilos o hindi? Hindi rin. Napili, kilos o hindi? Kilos yan. Sabik. O, sabik, hindi. Halaman, hindi rin. Araw, hindi rin. Dasal, salitang kilos. Tatlo, hindi rin. So, basahin muli natin.
kagubatan, maiksi, sabik, araw, hayop, napili, halaman, dasal, tatlo. Magbigay ng mga halimbawa ng salitang kilos na maaari nating iugnay na nasa talaan. Kagubatan, ano kaya ang posibleng salitang kilos na iugnay natin dito? So, magtanim. Maiksi, matulog. O, maiksi ang tulog. Sabik, kumain. Halaman, magdilig. Tatlo, magbilang. Balikan natin ang bahagi ng kwento kung saan nagtatanong ang mga batang si Cedro kay Queenie ng mga minuto. Sa kanyang unang tanong, inalam niya kung ilang minuto ang pagsasama-sama ng dasal simula Lunes hanggang Martes. Itinuro ni Queenie ang pagdaragdag kay Cedro. So, 3 plus 3 ay 6. Pwede ring pababa, 3 plus 3 ay 6. Ang pagdaragdag ay isa ring kilos. Ang pagbibilang at pagtatanong ay ilan din sa mga kilos. Itala natin ang mga kilos na maaaring maiugnay sa bawat salita sa talatang. Okay, sa silid-aralan, makinig. O, yan, makinig, kilos yun. Silid-aklatan, magbasa. Palaruan, maglaro. Palikuran, maghugas. At kantina, kumain. May mga bagay na tao lamang ang maaaring gumawa sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Ang mga ito ay tinatawag nating salitang kilos. Ang mga salita ay binubuo ng mga titik. Ang mga titik ay mayroong iba't ibang tunog. Ang bawat salita ay mahahati natin sa pantig. O, ang bawat salita na nahahati natin, ang tawag natin ay pantig. Halimbawa, Jose. Yung Jose, yun yung pantig ng pangalan niya. Ang pagpapalit ng mga tunog sa salita ay nakakagawa ng panibagong salita o kahulugan. Ang mga salita na nagsasaad ng kilos ay tinatawag ding pandiwa. Ngayon, tukuyin ang salitang kilos sa bawat pangungusap. Mahilig kumain ng balot ang aming bisita. Alin ang kilos? So, ito ay kumain. Sa silid-aklatan ako, nagbabasa ng aklat. So, ang sagot dito ay nagbabasa. Lumipad ang ibon mula sa hawla. Alin ang kilos? Lumipad. Ate ang maghuhugas ng plato mamayang gabi. Ano ang kilos? Maghuhugas. Matutulog akong maaga upang hindi mahuli sa klase. Alin ang kilos? Matutulog. So, nawa ay nadagdagan ang kaalaman nyo tungkol sa salitang naglalarawan. Hanggang sa muli, paalam!